So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, ngayong araw na ito po ay meron na namang ginawa ang the biggest addict sa Pilipinas. Biggest bugbugero. At syempre, biggest skandal. Mga kahombre ko, kani-kanina lang po, alas 5 na madaling araw, nag-post ang kasintahan ng ating lingkod, ang pinakamalakas, ang pinakalalaki, ang pinakamatinding mangbugbog sa social media, ang taong kahit nakulong na, ang taong kahit adik, ang taong kahit ano pa man ang gawin, kinukonsinte ng kanyang pamilya. Siyempre, siya po sila Kastama. Palakpakan sa mukha ang pukoy ng inang yan. Grabe, the best! Okay, what's up mga repa? Welcome sa Zackmeister Reacts. At ngayon ay magre-react na naman tayo sa mainit-init na balita sa social media. At ngayon ay magre-react lang tayo sa video ni Makagago kung saan may bagong scandal na naman daw sila Kastama. Kasama ang kanyang bagong girlfriend apparently na si Temple. So kung bago ka lang dito napadaan ka or hindi ka pa nakasubscribe, alam mo nang gagawin nyo, pipindutin nyo lang yan. Simulan na kaagad natin tong short video reaction natin mga repa. Let's go! Nasabi mga kahombre ko ni Jasmine sa interview, isa yan sa mga katangian na kakaiba nila Kastama. At yun po ay yung mag-utos. Maggawa ka ng content na minumura mo ko, minumura kita, na ginagawa natin to, ginagawa natin yan. Buti hindi ka nahuhuli, no? Ay, wala kaming kapitbahay kasi nung nilipatan Ibig ko sabihin, So itong apparently itong babae na i-interview ni Makagago, ito si Jasmine I believe. Ito yung ex-partner ni Lakastama, mga repa. Ito rin yung apparently na binubugbog niya. Basta may issue sila nito mga repa. Search nyo na lang. So in-interview siya ni Makagago. Meron din sa channel ni Makagago yung interview niya dito kay Jasmine. Puntahan nyo na lang din yung channel ni Makagago What's Up para mapanood to. buti hindi ka niya nahuhuling nag-video record ka. gusto niya yun. Ha? Kasi para sa issue. Ewan ko, para lang siguro ma-fulfill yung kanyang ego of being that masculine guy na gusto niyang maging, di ba? Kasi sabi nga ni Jasmine, gusto niyang maging si Bugoy na koy-koy. Ano yun, Bugoy na koy-koy? Yes, and umabot kami sa point na pinagtatalunan namin yun na sabi ko sa sobrang idol mo, ginagaya mo na lahat. But he comes out short every Parang hindi naman mga repa kasi parang never naman yata kahit naman ganun si Bugoy na koy-koy na may mga maling paniniwala or mga pinagsasabi sa buhay, parang never naman natin nabalitaan na parang nanakit siya ng babae or ng bugbog kagaya ng ginawa ni Lakastama. By the way mga repa, sa mga hindi nakakakilala kay Lakastama, ito yung nag-viral noon na nakipagsuntukan sa Japan. Sa I think maraming lalaki siyang hinang. Basta ito yung nagpauso na online suntukan. I believe pandemic na uso yung mga repa Actually, I commend him for that. Yung specific na nangyari yun kasi sobrang dinala niya yung pagkalalaki niya. Diba? Mag-isa lang siya. Sinugod niya yung kaaway niya online. Alam ko away niya online yun, tapos pinuntahan niya, nakipag-away siya. Matter of fact, mas nabading pa nga yung mga kaaway niya kasi ang dami nun, tapos humawak pa ng skateboard. I commend him for that specific yung nangyari yun kasi sobrang tapang niya at dinala niya yung pagkalalaki niya. And then afterwards, sobrang labo-labo na yung mga pinagagawa niya Parang just to get fame. Alam yun? every single time. Because kahit papano naman mga kahombre ko, si Bugoy naman, di naman natin nababalitaan ng bugbog. Totoo. O kaya literal na addict, di ba? Hindi Yes. naman sa ganon, di ba? Kita mo naman sa itsura niya. Eto, Saan ang bugbog yung literal na addict, I don't know. Kasi may mga nakikita rin akong video ni Bugoy na it's for you to find out, guys. ay iba to, next level to mga kahombre ko. Bugoy na addict to, iba to, no? Wala po sa tamang pag-iisip Bugoy ang na mga ganitong addict. klase ng tao. Una sa lahat, ako naman hindi malinis din, ano? Kasi nung panahon ko, mga 17 pa lang ako ganyan, naglabas din naman ako ng tite. Pero nung panahon na yon, masasabi ko na, alam niyo yun, bata pa ako, and at the same time, wala namang nag-guide sa akin sa social Yes. media. I was very lost, inaamin ko naman, and I repented on that. That's what's important mga repa. Kung kayo may ginawa kayong mali even from the past, parang as long as pinakita nyo sa mga tao na nagbago na kayo, di ba? Yun ang mahalaga dun Ito, to tell you the truth mga repa, ngayon lang ulit ako nanonood ng mga video ni Makagago kasi sobrang
magagaling na yung mga content niya ngayon. Kung dati burat na burat ako dito, inis na inis ako dito, sa totoo lang, ito yung isa sa kinaiinisan ko noon sa social media, si Makagawa, kasi sobrang napakawalang kwenta ng mga content niya, parang inaaway niya lang kung sino-sino. Pero ngayon, I commend him kasi sobrang ganda na ng mga content niya. Try nyo ulit panoorin at bigyan ng chance si Makagago. He proved na nagbago na siya kasi yung mga content niya ngayon talagang ang tinitira niya na is yung may mga mali talagang ginagawa, and at the same time sobrang siksik liglig na yung mga pinagsasabi niya. Talagang may makukuha kang aral. Hindi na siya kadulad dati nung Makagagong naiinis tayo or kinaasara natin. Kaya shoutout kay Boss Makagago. Was real. Pero ito mga kahombre ko, paano mo to nagagawa knowing na meron kang mga anak, meron kang kinakasama, may partner ka, papaano mo nagagawa sa sarili mo itong ganito? If ever lakas tama na wasak na talaga ang buhay mo, tama? Isa na lang ang pwede mong lapitan eh. Hindi yung pamilya mo, kasi yung pamilya mo kukonsintihin ka lang yan. Hanggang sa mawasak na ng tuluyan ng buhay mo, kukonsintihin ka yan. Alam mo kung kanino ka pwede lumapit? Isa lang. Hindi rin sa mga anak mo kasi mga bata pa yan. Sa Diyos. Even Totoo yun. Totoo yung sinabi ni Makagago, diba? Sabi ko sa inyo, sobrang nagbago na si Makagago. Totoo naman yun, may point yun. Religious kayo or hindi, corny man or hindi, isa lang naman talaga lalapitan mo para makapagbago kayo. Si Lord lang naman talaga. Kasi ito lagi ko nga sinasabi, kahit gaano kayo katarantado or kaloko noon, bigyan nyo ng chance, kilalanin si Lord, magbabago kayo eh. Oo, pero at the same time, si Lord gagawa yan ng way para magbago kayo. Pero pag yun hindi mo inaccept yun, ikaw na ang may mali doon. Parang ako, sinasabi ko nung sa aming magkakaibigan, once na nagkaanak ka, nagka-family ka, diba? Yun na yung turning point eh. Na parang kakalimutan mo na yung mga dark days mo, kakalimutan mo na yung pagiging barumbado mo, kakalimutan mo na yung pagiging kung nag-addict ka noon, kakalimutan mo na dapat yun, kalimutan mo na yung pakikipag-away kasi hindi na worth it yung mga yun eh, for your family, diba? Pero kung ikaw, hindi ka nagbago na may ganun ka na, binigyan ka na ni Lord ng mga ganung blessing, ng family, ng anak mo, ikaw na ang may problema talaga doon, repa, diba? Ito yung sinasabi ni Makagago, diba? Si Lord na talaga ang lalapitan mo. temple can't help you. Kasi even siya, kinukonsinti ka. Nag-post ka pa naman itong nakaraan na araw. Ano yung pinost niya? Napakapangit ang imahe ko, pero kahit ganun pa man, mas kilala ko sarili ko. Oo, naging gago ako kasi di ako peke na kayo lang pwede maging gago. Kahit ganito okay lang, basta alam ko sa sarili ko na wala akong hinahamak na inosente. Tapos ganun na nangyari. Sa mga hindi pa nakaka-gets, so basically yung girlfriend niya, saka to sila kasama, yung girlfriend niya si Temple, naglabas na video ng scandal nila. Hindi lang sa porn site, mga repa, dun mismo sa Facebook page ng babae. Oh, kayo na bahala mag-search kasi sinearch ko kagabi, hindi ko rin na makita, malamang binura na. Stating na wala kang inaapakan na tao. Alam mo, sa ginawa mo na to, lakas tama, no? Wala ka naman din talagang inaapakan na tao. Kaso, inaapakan mo yung buong pagkatao mo. This is the biggest kahihiyan sa buong Pilipinas. Now, you are the one destroying yourself. You are the one destroying your life. Social media is a toxic base for you. You should leave this world and do your life na normal ka lang. Alam mo, lakas tama, akala mo ikinaastig mo yan? Na naglabas kayo mismo sa sarili nyong profile, sa sarili nyong Facebook account, grabe, no? ng isang video just to get fame, mga repa, na tinitira mo etong girlfriend mo. And gustong-gusto mo pa, sarap na sarap ka pa. Maintindihan natin yan kung sa totoong, sa P-site mo siya pinost eh. Pero sa mismong Facebook, at ito pa, lakas tama. Alam mo naman na kinasuhan ka ng vowsy ni Jasmine. What if maraming nag-send na mga fans mo sa anak niya ng video na yon? Ano sa tingin mo? Dahil connected ka pa rin sa kanya, talagang literal na diretso ka na sa kulungan. Wala na yan, man. Tapos na. At tandaan mo, hanggat hindi pa tapos ang vowsy, hindi ka dapat gumagawa ng mga ganyan. Tama. Kasi literal, na ayan yung makakawasak sa buong reputasyon mo. Wala man lang bang nagsasabi sa iyo in regards to this? Kahit ba ikaw, Temple, kung nasa tama kang pag-iisip, alam mo na may mga pamilya kayo, gagawa kayo ng scandal, tapos ipopost nyo pa sa Facebook nyo. Grabe. Dahil nung just to get fame, mga repa, even yung babae, di ba? Parang hindi niya man lang pinigil or naisip na parang pigilan sila kastama na i-post yun. I mean, walang masama sa ginawa nila, pero yung ginawa nilang yon, yung sex. Pero yung i-post nila, 'di ba?
yun yung mali, di ba? Pero tapos hindi mo pa inawat yung partner mo or hindi man lang kayo nagdalawang isip. So parang parehas may problema sila, and to think may mga kanya-kanya silang, I believe pati yung girl na si Temple, I believe may anak din. Lalo na sila Kastama, di ba? May anak yan. So yun na nga yung sinasabi ko na parang parang after everything that happened to him kay Lakastama, 'di ba? May anak na yan, partida, nakulong na ng paulit-ulit, ang dami ng issue, pero 'di ba? Parang hindi pa rin siya nagbabago. Yun yung sinasabi ko. So sa kanya na yan. Issue na niya na yan. Issue niya na talaga yan sa pagkatao niya. Kagabi, meron kayong tama, nagpunta kayo sa kung saan, tapos maybe may tinake kayo na something, kaya nyo to nagawa. O mas nakakatakot to mga kahombre ko. Kung ginawa nila to nang wala naman silang inaasunto, kung wala silang kinokonsume, paano yun mga kahombre ko? May problema na talaga siguro, no? Hindi naman tayo sure, pero baka naman dito paulit-ulit yung post ng video. May problema na sa utak to. This is not normal. Ngayon mga kahombre ko, talagang lumalabas na lalo na totoong-totoo lahat ng sinabi ni Jasmine sa atin. At totoo po lahat ng mga naging paratang ni Jasmine. Hindi lang ng aabuso. Sobrang manyakis pa. Isipin nyo mga kahombre ko, intimate situation nilang dalawa, intimate actions nila, inilabas nila sa mismong Facebook. Totoo. At this age, sa edad nila. Wow! Hindi ba kayo nahihiya sa Yung at this age na sinasabi ni Makagawa, kasi parang adult na eh, 'di ba? Parang siguro yung mga ganito kasing kalokohan, 'di ba, issue, parang normally pang mga 20s, mga teenager shit lang yan, 'di ba? Pero kasi pag once na fully grown adult ka na, mga 30s or yun nga yung may family ka na, parang ang hirap na ganito ka pang aasal ka pa ng ganito, aasa ka pa ng ganito. Without thinking, 'di ba, na malay mo mapanood ng anak mo, mapanood ng mga kamag-anak mo, 'di ba? Okay lang yung mga teenager ka pa, binata pa, mapusok pa talaga, 'di ba? pamilya nyo? Anong sasabihin kaya ng nanay nila Kastama dito? Although nasabi na niya na special child naman daw talaga sila Kastama. Pero ano kayang masasabi nitong nanay nila Kastama ngayon? Ano po kayang masasabi nyo ngayon sa aksyon ng anak nyo? May maitatanggol ka pa kaya ngayon sa anak mo? Meron ka pa kayang magagawa na ibang klase ng segue dahil may problema siya or what? Tama po ba ito na ginawa ng anak nyo ito? Gusto naming malaman kung ano talaga yung nasa isip nyo ngayon, ano? At ikaw, Temple, kababae mo pa naman. Sana naman, hindi mo hinayaan na babuyin ka ng ganon. Exactly my point. You know this, man. Nabubugbugin ka lang din nila Kastama. Maghihiwalay din kayo niya. Ayun, hindi ko alam 100% sure ako. And you let him do this to you. Tatawa ako pag inuulit-ulit yung video. Habang buhay na yan, Temple. Wala ka pa sigurong anak, ewan ko. Pero pagdating ng panahon na may anak ka, wala na. This will remain forever sa internet. Ewan ko, man. Ayun, wala pa palang anak si Temple. Kala ko meron na. Kasi parang sinabi na Makagawa kanina. Pero yun, just to clarify, wala pa pala. Or hindi natin alam. Kila Kastama, wala na. Sunog na yan, tao na yan. Wala na yan eh. Wala na talaga yan, tao na yan. Pero ikaw, Temple, meron ka pa sanang future. And you did this in front of hundreds of people. Itong screen recording na to, this will remain forever. Kawawa naman yung magiging mga anak niyo. Or Ulit-ulit yung video yun. Pero anyway, naniniwala naman ako sa repentance. One love. Totoo. Good fucking vibes. What a world, mga Okay, so yun yung end ng video, mga repa. So yun na nga, mga repa. So sabi ko nga sa inyo, check nyo yung mga content ngayon ng Makagawa. Medyo ano na siya, nagbaga na siya, saka okay na yung content niya. Kaya nga nakasubscribe ulit ako sa kanya eh. Pero hanggang dito na lang yung video natin, mga repa. Kung gusto nyo panoorin ulit yung video ni Makagawa, punta lang kayo sa channel niya, Makagawa. What's up? So yan, short video reaction tayo ngayon, mga repa. Kung nakaabot ka dito at natapos mo itong video, alam mo nang gagawin mo. Kita isa sa susunod na upload. Maraming salamat. Ako po si Zack Meister. Goodbye. Mwah. And good night. Bang!